Good day sa inyo guys. For today's video ay magluluto tayo ng napakasimpleng sisig. Simpleng-simple lang itong sisig na ito, no? At dito ay meron tayo ritong mga kulang-kulang 1 kilong maskara ng baboy at tenga syempre. At ito, huhugasan natin muna ito. Pero sinuplete na natin to, hindi na lang natin na-video kasi first time natin gumamit nun at talagang medyo may kaba. Ayan, huhugasan na natin at ito, kakayuri natin yung mga natitirang mga balabalahibo kasi hindi naman lahat nadali. At ayan, kung mapapansin nyo, merong itim-itim na kulay yung karne natin dahil yan nga yung tinamaan ng suplete, no? Para matanggal yung mga balahibo na nakaano dyan, na iwan. Ayan, itong baboy na to, bagong kata itong nabili natin to sa palengke. Kaya ayan, talagang marami-raming balahibo pa. At ayan, kakayod-kayurin lang natin yan hanggang sa maubos na talaga yung mga balahibo na naiwan. Ayan, nabubulol na tuloy tayo. Ayan. At yan, sige lang, tuloy-tuloy na paghuhugas natin dyan hanggang sa malinis na siyang maigi at matanggal na rin yung mga balahibo at yung mga itim na part na tinamaan ng suplete na yon. Ayan. Ayan, hinuhugasan na natin to dahil natanggal na natin yung mga balabalahibo at hugasan talaga natin to maigi para talagang safe na safe at masarap yung pagkakaluto ng ating karne syempre. Ayan na, di ba? Syempre. Konting hugas-hugas, himas-himas. Ayan, sige. Para natin nilalabahan yan, no? Binabanlawan natin maigi. Okay? Eto na, isasalang na natin siya at sa isang kalderong malaki-laki ay meron tayong tubig dyan syempre. At yun, sinalang na natin, inilagay na natin yung ating karne at palalambutin natin to ng mga 45 minutes, no, hanggang 1 oras. Pero kung meron kayong pressure cooker, no, kung meron lang tayo, mas mabilis yan kung gagamitan natin ng pressure cooker. Pero dahil wala, ayan, mano-mano nating palalambutin at hihintayin nating lumambot ito within 45 minutes. Sure na malambot na yun. Talagang siguradong masarap at malambot na yung karne na yan. At eto na, ilalagyan na natin yung ating mga aromatic. Syempre, nandiyan dyan ang bawang sibuyas, paminta at dahon ng laurel. Syempre, meron din yung luya, no, na pampatanggal ng lansa at magpapabango talaga ng ating palalambutin na karne, no. Syempre, again, ang ating karne, ang maskara ng baboy at tenga ng baboy na yan, no. At ayan, makikita nyo naman dyan yung ating aromatics, no. At nilagyan natin ng nilagyan na rin ng asin yan. Kaso nilagay ko na yun sa tubig pa lang bago ko ilagay yung karne. Kaya hindi na nakita. At ayan, tatakpan na natin yan nang sa ganun talagang mapakulo na natin. At ayan, sa mahinang apoy lang, no, hindi kalakasan yung apoy natin dyan. At eto na, after 45 minutes ay malambot na to. Sigurado tayo dyan at hahanguin na natin yan. And ililipat natin yan sa isang lalagyan nang sa ganun ay ma-rest natin at mapalamig natin ito bago natin prituhin. Ito na ngayon yung pinapalamig nating karne at sa tabi niya syempre nandiyan yung mga spices na ating gagamitin kung napansin nyo. So ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo yan habang nagpiprito tayo. Gagamit tayo ng time management syempre. Ihiwa-hiwain na rin natin yung mga spices na ating gagamitin mamaya. Ayan yung karne natin. Malambot yan, tender. Wala lang tayong tinidor kaya hindi ko na ipakita sa inyo. Ito ngayon yung mga gagamitin nating spices, no. Meron tayo dyang bawang, kalamansi, siling haba, dahon ng sibuyas, star margarine at bechin. Pero yung bawang hindi kasali yan, ha. Na ano lang yan, napasama lang yan dyan, pero hindi na natin gagamitin yan. Tapos yan sa tabi niyan, syempre yung pinapalamig nating karne. At ayan yung mga spices natin again. At eto na nga, hihiwain na natin ito ng pangpritong size lang, no. Medyo malaki at hindi rin naman kaliitan. Yan, saktong-sakto lang kasi mahirap naman magpritong ng napakalaki tsaka hindi ganun kalaki yung aming talyasin o yung aming kawali. Kaya yun talagang saktong hiwa lang na pangprito lang yan. Ito na yung part na piprituhin na natin, syempre. Ayan. Piniprito na natin yan at palulutungin lang natin ng konti. Hindi naman natin gusto yung sobrang lutong, no, kasi kapag medyo matagal din ang pagkakaprito, tumitigas din yung karne. Kaya yung saktong-sakto lang talaga, yung mag-brown lang siya at may konting lutong, pwede na yun. Hindi na natin ibababad yung maigi dyan dahil syempre, mahal din ang gas kaya tipid-tipid muna tayo. At eto na ngayon yung mga spices na ating hiniwa-hiwa, hindi ko na naipakita kung paano hiniwa, pasensya na kayo. Andyan yung sibuyas natin na pula, syempre yung onion leeks natin, at mga sili natin, pati ang ating kalamansi. Mamaya pipigain natin yan at gagawin nating juice yan, syempre. Ayan, di ba? Yung mga spices natin, napakasarap niyan.
At after nating maiprito ang ating karne, eto na nga, no? Kasama na ng ating mga spices. I-rest lang ulit natin yan at palalamigin natin yan ng konti kasi napakainit yan. Dahil hihiwa-hiwain natin yan ng maliliit mamaya, ano? At doon na. Yun na yung part na talagang gagawin na natin siyang sisig. Yun, eto na. Medyo malamig na yung ating karne, no, na pinirito kaya hihiwa-hiwain na natin yan, no. Ang paghiwa natin dyan ay hindi masyadong malaki, hindi rin maliit, no. Yung sakto lang na meron tayong mangunguya kasi ayoko rin naman ng sisig na para kung kumakain ng buhangin, yung pinong-pino na halos maging giniling na talaga yung karne. Ayoko naman ng gano'n. Yung sakto lang talaga na malalasahan natin, no, malalasahan natin yung lutong, yung dinamnam ng ating karne. Kaya ganyan lang kaliliit yung ating hiwa. Yun, ito na ngayon yung mga hiniwa-hiwa nating karning pinirito, no? Ang susunod na step na gagawin natin dyan, syempre, gagawin na nating sisig yan. Yan yung mga size ng mga gusto kong klase ng hiwa para sa sisig. Ayoko talaga nung durog na durog. Kaya ano pang hinihintay natin, syempre, punta na tayo sa ating kawaling pinagprituhan kanina at doon na natin yan sisimulang lutuin. At eto na. Sa ating kawali na pinagprituhan kanina, no, tinanggal natin yung mga mantika niyan kanina. Kasi napakarami ng mantika nung pinirito natin yung karne natin baboy. So ngayon, naglalagay tayo dyan ng margarine at tutunawin lang natin yan. Yan. Yung margarine na yan ay gagamitin natin panggisa, no, sa ating mga spices na ilalagay dyan. Siyempre at ang ating pangsisig, no, yung ating karne. Ayan, tinutunaw lang natin yan at parang medyo nabibitin ako, no. Pero pwedeng gumamit ng butter kaso wala lang tayong butter kaya margarine lang kung ano lang yung available kasi simpleng sisig lang naman. Ayan, naglagay na tayo ng additional na margarine at tutunawin lang natin ng konti pa. At after nyan, syempre ilalagay na natin yung ating sibuyas na pula at sasangkotsahin lang natin yan. Pagbabrownin lang natin ng konti yan bago natin isusunod na ilagay yung ating ano dyan, yung ating karne syempre. Karne na agad yung ating ilalagay dyan. Para talagang mapakapit na natin yung lasa ng margarine at ng sibuyas sa ating mga karne na hiniwa-hiwa kanina. Ayan na. So, ayan na. Inilagay na natin yung ating karne dyan. At ganun pa rin. Sasangkotsahin lang natin ang sasangkotsahin yan. Hanggang yan ay mapakapit natin yung lasa ng margarine natin at ng ating sibuyas yan sa ating karne. Yan. Pag ganito, pag ganyan lang naman ang sangkotsa dyan, paikot-ikot lang naman, wala namang ibang gagawin dyan. At susunod natin dyan ilalagay syempre yung yung mga susunod nating pampalasa gaya ng asin. Maglalagay tayo dyan ng konting asin lang. Konting-konti lang yung nilagay nating asin dyan dahil nung pinakuluan naman natin yan, may asin na yan at talagang may lasa na yung karne natin. So kaya konting-konti na lang din ang ating bubud-bud dyan na asin. Ayan, syempre, sangkutsa lang ng sangkutsa hanggang sa kumapit lahat ng lasa ng margarine natin at ng sibuyas. At dyan na sa part na yan ay maglalagay na tayo dyan ng asin. Ayan. Paglagay natin ng asin dyan, ang susunod natin dyan ay ang ating green na sibuyas o yung ating onion leeks, no? Yun ang ating susunod na ilalagay dyan. Pero syempre, sasangkutsahin pa rin natin yan ang sasangkutsahin para kumapit naman yung asin na inilagay natin dun sa ating karne na yan, sa ating ginigisa na yan. So kapag okay na, ilalagay na ngayon natin yan yung susunod natin mga ingredients syempre. Gaya nung onion leeks na yon, yung green na sibuyas na yan, or dahon ng sibuyas. Tapos mga sili, yan, sama-sama na yan dyan sila. Ayan, siling pula, siling green ang ginamit natin dyan. Pero ano lang yan, konti lang kasi ayoko rin naman ng sobrang anghang. Pero yung mga iba kasi talagang gusto rin ng maanghang. Ayan, nilagyan na natin dyan yung ating onion leeks, no? At syempre sisimutin natin yan. Wala tayong ititira dahil napakamahal din ng sibuyas ngayon. Sili, mahal. Kaya talaga namang isang pirasong siling pula lang inilagay ko dyan. Tapos 2 pirasong siling green, no? Yung siling pangpaksiw yung ating ginamit dyan. Ayan, sasangkutsahin lang maigi yan hanggang sa maluto na yan. At kapag naluto na yan, syempre, dyan tayo ngayon maglalagay dyan ng kalamansi. Yan. Naglagay tayo ng kalamansi dyan. Konting kalamansi, yung 3 pirasong kalamansi yung ating piniga, ginawa nating kalamansi juice at natin dyan, nilagay na natin dyan. After naman yan, ay lalagyan natin yan ng pampalapot niya, syempre. Yung pampakreamy ba?
Ang pampakrimi natin gagamitin dyan ay ang mayonnaise, no? Pwede kayong gumamit ng liver spread kung meron tayong liver spread, yun ang gagamitin natin. O kaya yung pinakautak ng baboy, pwede rin. Pwede ring itlog, pero ang available na nandito at gustong gusto ko ay yung mayonnaise. Yan, any brand ng mayo ay pwede nating gamitin dyan. Kung meron kayong ladies choice na mayonnaise, mas maganda. Much better kasi talagang napakasarap ng ladies choice na mayonnaise. Kaya naman ladies choice, baka naman. Ayan. Ayan, syempre konting-konti na lang yan at maluluto na yan yung ating sisig na yan. Simpleng-simpleng recipe ng sisig natin yan. Hindi natin pinabongga dahil kulang din sa sa budget. Yung sakto lang, di ba? Yung talagang makatikim lang ng sisig dahil nagki-crave tayo. Ayan, naglagay tayo ng isang kutsarang mayonnaise. Ayan, 2 kutsarang mayonnaise at konti pa kasi konting pa yan eh. Kumbaga nabibitin pa ako sa mayo. Ayun, ginawa na nating 3 kutsarang mayonnaise yan. At syempre ang susunod niyan itataktak natin yung nasa kutsara. Ayan, at nung nataktak na natin, ang susunod nating gagawin ay sasangkutsahin lang ulit natin yan. Pakakapitin lang natin sa lahat ng part ng karne o sa ating niluluto yung ating mayonnaise at yun na yun. Wala nang ibang gagawin dyan kung hindi after nyan is lang natin yan, isi-serve na natin yan kasi wala tayong sizzling plate eh. Kung may sizzling plate, much better, mas maganda, mas maigi, mas masarap kasi yung init ba nung sisig ay consistent. Pero dahil wala nga, dyan lang tayo sa kawali, no? Ginawa na lang natin naggisa-gisa na lang tayo para mapakapit lang natin yung mga ingredients natin at maging mainit yung ating sisig. Yun, eto na ang ating pinasimpleng sisig, Ayan, nag-toppings tayo dyan ng mga ceiling green pa, Kasi parang nabibitin ako sa anghang eh. Ayan, di ba? Napakasarap niya, napakasimple pero napakasarap ng ating sisig na yan, Kung natitikman nyo lang to, naman. Ayan, by the way, bago tayo mag-end, ay huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe sa munting channel po ni Russell Williams, At syempre, paki-like na rin yung video kung nagustuhan nyo ito. I-share sa inyong mga kaibigan, barkada, tropa, nanay, pinsan, kapatid, at kahit sa inyong chismosang kapitbahay. Bahala na kayo. At syempre, yun nga, pagkatapos nyong i-like, i-share, ay huwag nyo po sanang kalimutan again na i-subscribe ang YouTube channel ni Russell Williams.